I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Mayroon tayong very fresh update sa inyo mga kababayan. So alam nyo guys, hindi ba kayo nagtataka? Maraming mga anomalya ng mga nakaraan mga panahon na ngayon lang lumabas. Dahil itong isang politician na ito ay ay tinulungan ng past administration kasi na amnesia ito, lahat hindi alam. Pero alam nyo, i-example ko yung sarili ko. Alam ko pa mga kababayan, yung teacher ko mula nung grade 1 hanggang grade 6 high school, natatandaan ko pa yung pangalan. Pero itong isang politician na ito, napakabata na, mas matanda ko sa kanya, lahat nakakalimutan niya, no? So dahil dito mga kababayan, napaka maganda ang admin ngayon, bagong administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., which is sa kanya, natutuklasan yung mga tao na nagpipretend na isa silang mga pure Filipino. Pero sa investigasyon talagang medyo critical ang sitwasyon, ang pagkatao niya. Ang tinutukoy ko dito mga kababayan, ito mainit-init pa. Sabi po, courtesy po ng ABS-CBN dito mga kababayan, ayan Sabi po dito guys, Interior Secretary Benhur Abalos said the DILG recommended to the Ombudsman the issuance of preventive suspensions against Mayor Alice Go after receiving reports from the agency task force. On receiving a report from the agency task force on troubling findings of serious illegal acts which may have severe legal implication. Tama. O diba? Dapat suspindihin yan. Dapat tuloy-tuloy na. Kasi, anyway, kudos doon kay Senator Ontiveros, no? At kay Senator Gatchalian dahil sa pag-imbestiga nila, nalaman ang buong katotohanan, no? Although ito si Senator Ontiveros mga kababayan ay talagang liberal ito, dilawan, pero pagdating sa national security at soberanya ng bansa, may pakialam po sila no? So kudos po sa kanya din, no? Dahil diyan ay natuklasan itong si Alice Go na ayon po doon sa kanyang investigasyon, no records guys ng kapanganakan at of course late yung late registration ng kanyang birth certificate. So medyo tagilid si Mayor, nakikita naman natin, mayroon siyang isang video mga kababayan na ang galing niya kaya mag-Chinese, sa totoo lang. So dahil dyan mga besa, ito po ang balita ng ENC, courtesy po ng ENC. Panoorin nyo ito mga kababayan. So see you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines. Eto na, karoon na kami ng rito, ng investigasyon, at binigay na namin sa ombudsman. Parang ombudsman na ang umaksyon dito sa ating mga local government. Ine-question na ngayon yung pagiging Filipino citizenship ni Mayor. At dahil dyan, uli ni Secretary Abalos, yung task force, May 10 May 10. Opo. Na tulok into it yung Filipino citizenship, which is now ginagawa ngayon ng ating task force na kumakalap uli ng mga informasyon tungkol dito. Tulong po sa Senado ngayon yung hearings, investigation as to Bamban na Mayor Alice Go. May directives po ba kayo sa DILG, Ombudsman or Solicitor General to investigate or to tulungan po yung Senado natin with this certain mga issues na kinakarap niya, lalo na po yung alleged na may kinalaman siya sa Pogo operations at saka yung citizenship niya po? Matagal na namin iniimbestigahan yan, kaya naman nahuli yan dahil rinid natin yung sa Banban at nakita natin yan, nakita yung mga dokumento, nakine-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship,
yun, lahat iimbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Sir, may ano bang mga mas posibleng future plans na sila para hindi As for, ano future plans para hindi na mahuli yung hihigpitan lang natin yung enforcement. Nandiyan naman ang batas eh. Hindi tayo nakabantay na mabuti. Yun ang naging problema. At siguro pinababayaan din yung ng mga iba kasi maraming pera yan, nagbabayad sila kahit nasusuhulan nila. Kaya yun ang pabantayan natin na hindi na mangyari uli yan. Basta't mabawasan yung mga incidents ng pagpasok ng kung sino man, hindi not necessarily isang bansa lamang, ng kung sino mang foreign national at nagtatanggap nga na Pilipino, talagang tignan natin na mabuti. So, nakikita yung may risk ng sa security natin. malagay ko, hindi natin malaman eh. Kaya kailangan talaga natin pag-aralan na mabuti. Pero may possibility na ganyan.